I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil wala nga pong imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Lahat mapangyayari ninyo. Sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, naniniwala kami, nananampalataya kami, na ang katugunan ay laging nariyan. Batid po ninyo ang laman ng puso ng bawat isa. Batid po ninyo ang kalalagayan ng bawat isa, Panginoon. Kahit sa mga sitwasyon na akala namin imposible, sa iyo walang imposible, Panginoon. Oh, salamat, Ama, sa pagkakataon na sa tuwing kami ay lumalapit sa iyo, lagi kayong handa na kami ay pakinggan. Lagi kayong handa na kami ay tugunin sa aming mga pangangailangan. Salamat, aming Ama, sa iyong piling. Wala nang hihigit pa, O Diyos. Kayo ang pinakamasayang bagay na mangyayari at nangyari sa aming buhay. Aming Panginoon, wala kang katumbas, wala kang kapalis. Sa iyo lamang umaasa. Hindi mo hahayaan ng iyong mga anak ay mapahiya. Hindi mo hahayaan ng iyong mga anak ay maghirap. Hindi mo hahayaan na mapahamak ang bawat isa. Oh, salamat po sa iyong kapangyarihan na bumabalot sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, dahil sa gawain ito, ang pangalan ninyong may tataas. Walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay in the name of Jesus.
O, purihin ka, Panginoon. Sama-sama natin purihin ang Panginoon tayo pagsitayo sa oras dito. Sama-sama nating sambahin ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Higit pa sa ating kailangan, higit pa sa ating karanasan, higit pa sa ating inaasam. Kaya niyang gawin sa bawat isa sa atin. O, ituon natin ang ating mga puso at isipan sa ating Panginoong Diyos na buhay siya, nakatunghay, nakikita kanya kapatid, nalalaman niya ang nilalaman ng iyong puso at ng iyong isipan. Mahal ka niya, kapatid. Sa aking kailangan,
kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po't nandito po kayo sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Tanggapin po ninyo ang aming mga papuring handog, O Diyos, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ika'y sarap-sarap sa piling ng Diyos. Amen. Malakas sumayaw. Sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang pagkapagpapalang
kayo ang aming kaibigan. Purihin ka sa umaga ito. Patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay na Diyos, dakila at hindi nagbabago. Shuriandera Masuria. Awitin mo sa Panginoon ang mga awiting ito. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw
awitin na sama-sama namin inawit, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pupurihin at sasambahin. Wala na pong iba, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. At Ikaw ang Diyos na patuloy na magmamahal at patuloy, Panginoon, na sasama sa amin. Muli, O Diyos, sa oras na ito, Lord, we welcome You in this place. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Nais namin ibigay ang aming, Lord, taos-pusong pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na meron po kami. At muli, O Diyos, sa umagang ito, Lord, binuksan mo ang durungawan ng langit. At kami, O Diyos, ay binigyan mo ng kalayaan upang Ikaw ay aming sambahin, purihin at dakilain sa apat na sulok ng lugar na ito. Hayaan mo po, Panginoon, na ang lugar na ito ay mapuno ng iyong kapangyarihan. Na ang bawat isang, Panginoon, mapuspos ng iyong kapangyarihan at ng iyong kalwalatian. At hayaan mo po, Panginoon, na sa bawat salita na amin pong mapapakinggan at tatanggapin sa umagang ito, ay muli, O Diyos, magpaalala sa amin ang kahalagahan ng pananalangin at pag-aayuno. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, ang pananalangin at pag-aayuno ay merong napakalaking bahagi sa amin pong paglago bilang mga mananampalataya. Upang kami, O Diyos, ay lalong magkaroon ng matibay at malalim na relasyon sa iyo. At wala po kaming ibang dedependehan kundi sa iyo lamang, O Diyos. Dahil inaamin namin, kung kami nga ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ang bawat isang anak mo na nandito sa lugar na ito, Diyos, ay patuloy na makakonekta sa iyo. Patuloy na makakonekta sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, patuloy na buksan mo ang aming mga pandinig. Buksan mo ang aming mga kaisipan. Buksan mo ang aming mga puso sa mga salita mo na maayaw sa aming pong kalagitnaan. At ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming pong gawain sa umagang ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Minsan pa, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Katabi kita ngayon. Amen? Tunay nga na napakasarap dumako sa presensya ng ating pong Panginoon. Yung awitin na inawin natin kanina, unang-una pa lang, kay sarap magbabad sa presensya ng ating pong Panginoon. At wala pong ibang pwedeng magbigay sa atin ng kalakasan, patuloy na magbigay sa atin po ng tawag doon, ng kapayapaan, kundi tayo ay patuloy na dumako sa presensya ng ating pong Panginoon. At alam naman po natin na sa presensya ng Diyos, lahat ng kabigatan ay pinapagaan ng Diyos. Lahat ng takot ay papalitan ng ating Panginoon ng pananampalataya. At lahat ng sakit at karamdaman
ay bibigyan ng lunas at kagalingan ng ating pong Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, excited ka na ba? Alam niyo po, ang inyong pong pastor ay excited dahil ilang araw na lamang ay sisimulan na po natin yung ating pong pananalangin at pag-aayuno. Dahil mismo sa aming pong karanasan, nung kami po ay nag-commit para manalangin at mag-ayuno, nakita namin yung kilos at galaw ng Diyos sa aming pong mga buhay. Naranasan namin breakthroughs upon breakthroughs. At naranasan namin ang isang bukas na kalangitan sa aming pong buhay. Dahil po, we commit ourselves in prayer and fasting. Sisimulan ko po sa umagang ito ang pag-aaral po natin bilang preparasyon sa ating pong gagawing 7 days prayer and fasting na magsisimula po sa February 3. Yan po ay Monday. Kaya next Sunday ay meron pa po tayong isang linggo para patuloy po natin pag-aralan ang salita ng Diyos. And then next Sunday, ini-encourage ko po ang bawat isa na kayo po ay patuloy na dumako po sa ating pong bahay panambahan dahil hindi ko lamang po ipapangaral muli ang kahalagahan ng salita ng Diyos patungkol sa prayer and fasting, kundi magre-release po ako ng prayer sa bawat isa upang sa ating pong pagtugon sa prayer and fasting for 7 days ay maranasan natin ang ating pong Panginoon. Ma-enjoy po natin yung ginagawa po nating prayer and fasting. Hindi yung napipilitan po tayo, kundi nai-enjoy po natin dahil araw-araw nararanasan natin at mararanasan natin yung kilos at galaw ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Praise God! Excited na ba tayo? Sa ating pong 7 araw na pananalangin at pag-aayuno. Sa ibang mga churches po ay pagpasok pa lamang ng buwan ng Enero ay sinimulan na po nila ang kanilang prayer and fasting. Yung iba, 7 days, yung iba, 10 days, yung iba, 21 days. Pero dahil po hindi pare-parehas naman po ang pagkilos ng Diyos sa bawat iglesia. So, sa atin, ang gagawin po natin ay 7 araw lamang. Okay? At next Sunday ay makikita niyo po yung mga iba't ibang mga bagay na bigyan po natin ng tuon sa ating pong pananalangin at pag-ayuno. Okay? So, bilang pagbabalik tanaw sa ating pong pinag-aralan last Sunday, siguro po lahat po kayo ay naalala niyo pa yung ating pong pinag-aralan. Hindi man eksaktong verse by verse, word by word, pero alam po natin kung ano yung pinaka-topic po natin last Sunday. Sige, sino po yung nakakaalala ng topic po natin last Sunday? Meron pong regalo yan sa ating pong Panginoon. Ano? Ano po yun? Living in an open heaven. Yung tayo ay namumuhay sa isang bukas na kalangitan. So, yun po yung pinag-aralan po natin nung nakaraan. At ngayon naman po ay pasisimulan ko po yung preparasyon po natin sa ating pong pananalangin at pag-aayuno beginning February 3. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Mateo in the book of Matthew, chapter 6, verse 16 up to verse 18. At babasahin ko po sa New Living Translation. Sabi ganon, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on the street corners and in the synagogues
where everyone can see them. I tell you the truth. That is all the reward you will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. Sino raw ang magre-reward sa atin? Pag tayo ay nanalangin at nag-ayuno, na yung gagawin po natin ay hindi pakitang tao, kundi ito ay gagawin natin dahil ito ay mandato ng ating pong Panginoon. Okay? So, our Father in heaven who sees everything will reward us. When you pray, sabi ka nun, don't babble. Don't say any many words. In other translation, don't babble as the Gentiles they do. They think the prayers are answered merely by repeating the words again and again. Okay? Don't be like them. Okay? Ang ganda ng sinabi ng salita. Don't be like them. Huwag daw natin gayahin sila. Huwag tayong maging katulad nila. For your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Amen? Hindi pa raw natin inihingi ay alam na ng Diyos yung laman ng puso natin. Alam na ng Panginoon kung ano yung dinidesign ng puso po natin. Sa Tagalog, gusto ko pong basahin para naman po sa ating pong mga kapatiran na wala pong dalang Biblia. Okay? Ito po. Sabi gano'n, in verse 16, bukod doon, kung mag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang nagdadalamhati katulad ng ginagawa ng mapagpanggap. Sapagkat dinudungisan nila ang kanilang mga mukha upang makita ng mga taong nag-aayuno sila. Totoo itong sasabihin ko sa inyo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit ikaw, kung mag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo at maghilamos ka. Sa ganon ay hindi ka mapansin ng mga tao na nag-aayuno, ngunit sa iyong Ama na nasa lihim lamang. At gagantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakita sa lihim. Okay? Why prayer and fasting is very important. Bakit ang pag-aayuno at pananalangin ay napakahalaga? Prayer and fasting are important spiritual practices that can help people develop a closer relationship with God. Ang pag-aayuno at pananalangin daw ay napakahalaga dahil ito ay nakakatulong sa atin upang tayo ay magkaroon ng matibay at malalim na relasyon kanino? Sa Diyos. Okay? Not only to develop a closer relationship with God, but also to overcome temptation. Para daw mapagtagumpayan natin ang anumang tukso na darating
na posibleng dumating sa ating pong mga buhay. Not only to overcome temptation, but also to gain spiritual insight. So, yung ginagawa po nating pananalangin at pag-aayuno ay hindi dahil dinidisiplina mo lamang ang iyong physical na katawan, kundi higit sa lahat, ito'y nakakatulong sa ating pong mga spiritual na pamumuhay. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng mga spiritual insight. Upang malaman natin at maunawaan natin yung kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kung ano ba yung magpapalago sa buhay natin bilang isang mananampalataya at nakasunod ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga, mapapansin nyo, pag tayo ay nagsimula ng manalangin at magkayuno, hindi lamang nadidisiplina yung ating pong mga pisikal, kundi higit sa lahat, nadidevelop ng maigi, tumatatag yung ating pong mga spiritual life. Amen? So, kung titignan po natin dito, merong dalawang bagay, yung nais ko pong bigyan po natin ng pansin. Yung gagawin po natin this coming February 3 up to February 9. Okay? Una, yung tinatawag na prayer. Prayer is a communication with God. Okay? Nagbibigay lamang po ako ng konting pundasyon para pag tayo ay dumako na sa ating pong pananalangin at pag-aayuno, ay maunawaan nating maigi kung ano yung ating pong ginagawa. Hindi dahil sumunod ka lang dahil sinabi ni Pastor o dahil yun ang gagawin ng ilang mga kapatiran, kundi nauunawaan mo talaga ang kahalagahan kung ano yung prayer at kung ano yung pag-aayuno. So, is a communication with God. Prayer is a way for believers to communicate with God and ask for help, forgiveness, and guidance. Di ba, kadalasan naman, pag tayo lumalapit sa Diyos, yung ginagawa po natin, hindi lamang tayo nagpupuri tuwing tayo nananalangin sa ating Panginoon, pag in-apply po natin yung acts, yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication, kundi sa ating pong pakikipag-communicate sa ating pong Panginoon, doon kadalasan tayo ay humihingi ng tulong. Humihingi po tayo ng kapatawaran kasi ang katotohanan, araw-araw tayo ay nagkakamali. Amen? Araw-araw tayo ay nagkakasala. Dahil walang perpekto na tao. Okay? Maging si Pekto ay hindi perpekto. Okay? Lahat ay nagkakasala. Okay? So, to ask God for help, to ask forgiveness, and most of all, to ask guidance. Especially this year of 2025. To be able for us to enjoy our life and to walk with an open heaven in our life, it's so important na tayo ay ginagay lagi ng ating pong Panginoon upang sa ganon, bawat hakbang na ating pong gagawin, eksakto, tumpak, at iyon ang gusto ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. And then, not only prayer is our communication with God, but also is a development to have a closer relationship with God. So prayer can help people feel closer to God. Kasi the more na ikaw ay malapit sa Diyos, the more na nararanasan mo yung kanyang kabutihan. The more na ikaw ay dumidepende sa Kanya. Okay? Pero pag pili mo malayo ang iyong relasyon sa ating Panginoon, pili mo para bang ang layo ng Panginoon, di ba, nanghihina ang iyong pananampalataya. Minsan, ang hirap ilagak ang buo nating pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Pero dahil sa ating pananalangin, lalong napapalapit
yung ating relasyon sa Kanya at lalo natin siyang nararanasan sa ating pong buhay at wala tayong struggle sa ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? So prayer ay nakakatulong sa atin to develop a closer relationship with Him. And also, prayer will help us to experience God in our life daily. Gusto niyo ba yun? Na araw-araw, mararanasan natin ang ating Panginoon. Dahil sigurado ko, lahat tayo ay nananalangin araw-araw. Hindi yung saka ka na mananalangin pag grabe na yung sitwasyon. Pag matindi na yung problema. Kasi ang tunay na merong relasyon sa Diyos ay yung lagi po siyang nakikipagniig. Lagi siyang nakikipag-connecta sa Diyos. Yung lagi siyang nakikipag-communicate sa ating pong Panginoon. Okay? Bakit? Dahil the more na tayo ay laging kumokonekta sa Kanya, the more na nararanasan natin ang Diyos sa ating pong buhay. Amen? Na araw-araw nararanasan mo na ang bait ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Na ang Diyos ay mapagmahal. Na ang Diyos ay punong-puno ng kapayapaan. Na ang Diyos ay gagawa ng kagalakan sa iyong buhay. Na siya ang Diyos mo na talagang magko-comfort sa iyo. Na siya ang iyong Jehovah Jireh, ang iyong provider. Siya ang iyong El Shaddai. Sa Kanya hindi ka magkukulang. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, is our communication with God. It helps us to develop a closer relationship with Him. And it helps us to experience God daily. And then, how about fasting? Yung fasting naman, ito yung ating inihiwalay yung ating pong mga sarili sa mga bagay na nakasanayan natin at ating itinutuon ngayon yung ating sarili sa ating pong Panginoon. Amen? Okay? So, inihiwalay natin yung ating pong mga sarili sa mga bagay na nagpapalakas ng ating pong mga flesh, ng ating mga laman. Bagkus, ngayon ay tayo'y lumalapit sa Diyos upang mapatatag naman yung ating pong spiritual life o yung ating pong inner man. So, fasting, it will help us to focus on God. Okay? Sabihin mo sa katabi, kapatid, fasting will help us to focus on God. Kaya nga sa ating pong 7 araw na pag-aayuno at pananalangin, tutulungan tayo na itutuon natin ang ating pong mga sarili sa Diyos. Kasi dapat hindi yung mga bagay na makakadistract sa iyong paglago at sa iyong pagpapatuloy bilang isang mananampalataya, kundi dapat i-focus mo ang iyong sarili doon sa Diyos na makakasama mo sa iyong paglalakbay this year of 2025. I-focus mo ang iyong sarili sa Diyos na makakatulong mo sa lahat ng bagay na iyong pinagdaraanan sa buhay. Amen? So, fasting will help us to focus ourselves on God. Because fasting can help people focus their attention to God and seek His guidance. Sunod, fasting will develop our spiritual life, para daw ito ay lumakas. To develop spiritual strength. Kasi pwede na ikaw ay isang mananampalataya, pero mahina ang iyong spiritual life.
Dahil masyadong mas malakas, nangingibabaw ang iyong laman. Nakadalasan, kung ano yung sinasabi ng iyong laman, yun ang ginagawa mo. Kaya, ano nangyayari? Imbis na yung buhay po natin naka-intune sa ating Panginoon, naka-intune sa mundo. Bakit? Kasi ang lagi natin na pagbibigyan ay yung gusto ng ating po mga laman. Pero, pag tayo ay nag-aayuno, natutulungan tayo na mapalakas yung ating po mga spiritual life. So fasting, it will help us also to show humility. Okay? It will help us to show humility. Kasi alam niyo po, pag tayo nag-aayuno, ito'y isang sinyales na hindi tayo nananangan sa sarili nating lakas. Hindi tayo nananangan sa sarili nating mga karunungan. Okay? Dahil the more na tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, the more na tayo nag-aayuno, hindi lamang natin sinasawata yung ating po mga pisikal na pangatawan, kundi lalo tayong nagiging dependent sa Kanya. Kasi ang tao mapagpakumbaba ay yung tao lamang na marunong dumepende sa Diyos. Ulitin ko, ang taong mapagpakumbaba ay yung taong marunong dumepende sa Diyos. Kasi ang taong mapagmataas, hindi siya dedepende sa Diyos. Siya'y didepende sa kaya niyang gawin, sa diskarte na meron siya, sa kayamanan na meron po siya. So, through fasting, it will help us to show humility in front of God. At doon po sa ating pong patuloy na pagpapakumbaba, doon tayo natututo na tayo po ay mag-repent sa mga bagay na nagawa po natin sa ating pong Panginoon. Kasi ang taong marunong magsisi sa ating Panginoon, ito'y isang sinyales na siya ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? Pero ang tao mapagmataas, hindi niya aminin na siya ay nagkamali. Hindi niya aminin na siya ay nagkasala. Amen? Pero ang taong mapagpakumbaba, kaya nga yung pag-aayuno, tutulungan tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon upang aminin natin na tayo nagkasala, tayo nagkamali, at humingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. At ang kagandahan, pag tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang Diyos ay mapagpatawad. Tayo ay Kanyang patatawarin. Okay? So all believers can multiply their effectiveness in prayer by utilizing a discipline in fasting. Okay, ito. Gusto niyo po na kayo ay makapag-concentrate sa inyo pong gagawin sa ating pong pananalangin na magsisimula sa February 3? Kailangan mapalago po natin yung ating pong mga spiritual life. Kailangan masawata po natin yung ating pong mga physical, yung ating pong mga laman. Kaya nga hindi po pwede na prayer lang, walang fasting. Hindi rin pwedeng fasting lang, walang prayer. Okay? Dahil pag fasting lang, ano mangyayari? Pahihirapan mo lamang yung sarili mo. Pero pag sinamahan mo ng pananalangin, ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas, at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng biyaya para yung 7 days na prayer at fasting ay iyong magawa at iyong mapagtagumpayan. Amen?
why we should fast. Bakit kailangan natin mag-ayuno? Kasi yung prayer, lagi natin ginagawa yun eh. Pero yung pag-ayuno, sa church natin, medyo nagdi-declare lang po tayo once a year yung ating pong ginagawang pag-aayuno. No? Pero siguro pwede natin gawin kung anong leading ng Panginoon, pwedeng twice a year. Okay? So why we need to fast? Bakit kailangan natin mag-ayuno? Una, we fast in our obedience to Jesus' teaching. Dito sa binasa po nating talata, ito ay katuruan ni Jesus. Ito ay turo ni Jesus at siya lang mismo ang nagturo sa kanyang mga alagad kung ano yung proper na pananalangin at pag-aayuno. No? So, kung ito'y itinuro ni Jesus sa mga alagad at ginawa rin ng mga alagad, kapatid, kailangan din natin itong gawin sa ating pong mga buhay. Bakit napakalaga ang pananalangin at pag-aayuno? Naalala nyo, maging sa buhay ng mga alagad na kasama ni Jesus during that time na si Jesus ay nagsimulang magministeryo sa ibabaw ng lupa. May mga panahon na yung mga alagad ay humayong at meron silang na-encounter na isang tao na inaalihan ng masamang espiritu. Kahit anong gawin nilang pagka-cast out doon sa masamang espiritu, doon sa taong inaalihan ng masamang espiritu, hindi nila mapalayas yung masamang espiritu sa buhay ng taong yun. At sila'y bumalik kay Jesus at tinanong nila, bakit hindi namin napalayas yung masamang espiritu sa katawan ng taong yun? At alam niyo po ang sagot ni Jesus, ito ay mangyayari lamang through prayer and fasting. So may mga bagay na hindi sapat ang ating pong pananalangin, na kailangan samahan po natin ng tinatawag na pag-aayuno. Kaya yung ba, pag merong struggle sa buhay, ano ang ginagawa nila? Dahil naunawaan nila ang kahalagahan ng pananalangin at pag-aayuno, nagpa-fasting sila. Pag meron silang inasal na breakthrough sa kanilang buhay o sa kanilang iglesia, nagpa-fasting sila. Hindi ka nagpa-fasting dahil sinabi ng doktor para umayos yung physical mong kalagayan. Sa atin, as a believer, we fast. Una, because ito ay pagsunod natin sa katuruan na binigay sa atin ni Jesus. Pangalawa, we fast to demonstrate our dependence upon God. Tayo daw ay nag-aayuno para ipakita natin, ipahayag natin ang ating pagdidepende sa ating pong Panginoon. In James chapter 4, verse 10, sabi nga, humble yourself before the Lord, and He will lift you up in honor. Anong connection nito sa ating pong pagpapasting? Anong connection nito na sa ating pong pagpapasting ay naipapakita po natin yung dependent natin sa Diyos. Na tayo ay dumidepende sa Kanya. Kasi sabi ko nga kanina, pag ikaw gusto mong dumepende sa Diyos, kailangan ibaba mo ang iyong sarili. Kailangan magpakumbaba ka sa ating Panginoon. Aminin mo that apart from Him, you cannot do anything. Okay? Ulitin ko. Pag inamin natin na wala tayong ang magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos, yun ay isang magpapakita na ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoon.
na kailangan natin na tayo ay kumonekta sa Kanya. Naalala niyo po, in John chapter 15, kung paano sinabi ni Jesus ang importansya ng sanga na nakadugtong sa puno. Ngunit ang puno na hindi nakadugtong sa sanga, ito ay natutuyo at ang pakinabang lamang niya, ito ay susunugin. Pero sabi ganoon, pero ang sangang nakadugtong sa puno, ang kanyang mga dahon ay luntihan, siya'y mabubuhay, at siya'y mamumunga sa kapanahunan. Bakit? Kasi siya'y nakadugtong. Nakakonekta siya. Dahil nakadepende siya doon sa source. Sa atin, mga kapatid, sa ating pananalangin, dapat dumepende tayo. Sa ating pag-ayunod, dapat dumepende tayo doon sa source. Source ng lahat na kailangan ng isang individual. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, the reason we fast to demonstrate repentance from sin. May mga pagkakataon kaya ang tao ay nag-aayuno dahil nauunawaan nila na sila ay makasalanan. Na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. At walang ibang pwedeng magpatawad sa kanilang mga kasalanan at luminis sa kanilang karumihan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil walang ibang nagbuhos ng dugo na siyang sukat, ikaligtas at may kakayanan na linisin ang karumihan at kasalanan ng sangkatauhan kundi ang dugo lamang ni Jesus. Hindi ito dugo ng anumang klase ng hayop kundi dugo ni Jesus. Why? Only the blood of Jesus has the power to cleanse us and to forgive all our sins. Dahil si Jesus na napako sa krus ay hindi nagkasala. Ang kanyang dugo ay walang bahid ng karumihan, walang bahid ng kasalanan. Because Jesus is a perfect sacrifice. So we fast to demonstrate repentance from sin. In the book of Jonah, chapter 3, verse 5 and the following, anong sabi ng salita ng Diyos? The people of Nineveh believed God's message. And from the greatest to the least, they declared a fast and put a burlap to show their sorrow. Yung burlap po sa Tagalog, ito po ay sako. Okay? Dahil nung si Jonah po ay nagsimula ng lumibot sa Nineveh at ipangaral yung sinabi ni Jesus na gugunawin niya ang buong bayan ng Nineveh dahil sa grabing kasalanan na ginawa ng mga tao doon. Nung marinig ng mga tao sa Nineveh kasama ang kanilang pinuno, sila ay nag-ayuno, nanalangin at nagdamit ng sako, naglagay ng abo sa kanilang mga ulo, at sila ay nanangis at nangagsisi sa ating pong Panginoon. Sabi nga rin in verse 6, when the king of Nineveh heard what Jonah was saying, he stepped down from his throne and took off his royal robes. He dressed himself in burlap and sat on a heap of ashes. Then the king and his nobles sent this decree throughout the city. No one
not even the animals from your herds and flocks may eat or drink anything at all. Tignan niyo po, hindi lamang yung mga tao ang nag-ayuno. Pati ang mga hayop. Pero tayo, huwag kayong mag-alala. Yung mahal yung aso, yung alaga yung pusa, yung alaga yung manok, yung alaga yung baka, hindi magpapasting. Sa February 3 hanggang February 9, kundi ang magpapasting lamang yung taga-alaga. Amen? Pero dito sa sobrang tindi nang dating sa kanila nung mensahe na dala-dala ni Jonah, hindi lamang yung hari, hindi lamang lahat ng tao doon sa lugar ng Ninive ang nagdamit ng sako, naglagay ng abo sa kanilang mga ulo, nanikluhod, nanangis sa atin po Panginoon, kundi pati ang kanilang mga alagang mga hayop. Na hanggang maaaring huwag kakain. Anong nangyari? Next verse. People and animals alike must wear garments of mourning. And everyone must pray earnestly. Mga kapatid, pag tayo nagsimula ng manalangin at pag-ayuno, hindi yun mananalangin ka basta makaraos ka lang. Hindi, pag-gising mo sa umaga, Panginoon, tapos na. Sabi ka ron, they pray earnestly. Ibig sabihin, merong focus. Nakatutok ang kanilang isipan, ang kanilang puso, ang kanilang espiritu, ang kanilang pagkatao sa pananalangin at pag-aayuno sa Diyos. They pray earnestly to God. They must turn from their evil ways. Okay? Isa sa mga gagawin natin, yung mga bagay na sa tingin natin hindi kalugod-lugod sa Diyos na ginagawa natin, tatalikuran natin yan. And stop all the violence, sabi nun. And next verse, who can tell? Perhaps even yet God will change His mind and hold back His fierce anger from destroying us. At ito ang nangyari, last verse. Kaya nga pag tayo ay nanalangin at nag-ayuno, expect po natin na nakuha natin at makukuha natin ang atensyon ng Diyos. Amen? Last verse, ano sabi niya? When God saw, okay? When God saw, nung makita ng Diyos, what they had done, nung makita ng Diyos kung anong kanilang ginawa, how they had put a stop to their evil ways, He changed His mind. Hallelujah! He changed His mind and did not carry out destruction He had threatened. Hindi tinuloy ng Diyos. Ang dahilan ba ng hindi pagtuloy ng Diyos ng paglipol niya at pagsira niya doon sa bayang yun at sa mga taong nagkasala dahil ang Diyos ba ay nagbabago? No. Hindi pwedeng baliin ng Diyos ang kanyang salita dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Bagos ang nagbago ay yung tao. Amen? Ang tao ang nagbago. Naunawaan nila, nakita nila, narealize nila yung kanilang kasalanan, yung kanilang pagkukulang, their evil ways. At ano nangyari? They turned from their evil ways. Kaya nga, napakalangamaw naman natin, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago na nilalang. Wala nang dating pagkatao sapagkat siya ay bago na. Mga kapatid, sa ating pong pananalangin at pag-ayuno,
Dahil hindi tayo perfecto, meron tayong mga kasalanan, meron tayong kahinaan. Isama natin sa ating pagkayuno na tayo ay manikluhod sa Diyos. Talikuran yung ating mga gawang hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo kapatid, kung meron mang nakaamba na mga bagay na hindi maganda mangyayari sa iyong buhay, kapatid, sasawatain ng Diyos, pipigilin ng ating Panginoon. Amen? Kung nagawa ng Diyos sa bayan ng Ninive, dahil sila ay nagkaisang maniklohod, manalangin, magayuno, magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa aklat ng Kronika, if my people shall humble themselves, pray, seek my face, and turn from their evil ways. Amen? And turn from their evil ways. Pakikinggan daw ng Diyos ang kanilang panalangin. At bibigyan niya ng kagalingan ng kanilang mga lupain. Amen? Pang-apat, we fast to receive God's wisdom and direction or instruction. Acts chapter 13, verse 1 to 3. Ito naman ay ng panahon ni Pablo at nila Barnabas. Sabi nga nun, among the prophets and teachers of the church at Antioch of Syria were Barnabas, Simeon called the black man, Lucius from Cyrene, Manaen, the childhood companion of King Herod Antipas, and Saul. One day, as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit says, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. So after more fasting and prayer, the men laid their hands on them and sent them on their own. Okay? Ano raw ang ginawa nila bago nila pahayuin itong si Saul at si Barnabas? Paano bumaba ang banal na Espiritu Santo at nangusap sa kanila? Ano ang kanilang ginagawa? Nagkakainan ba sila? Nanonood ba sila ng TV? Ano ang kanilang ginagawa? When they are worshiping God and they are fasting. And then, sa last verse, ano sabi nun? So, after more fasting and prayer. Hindi lang isang araw sila nag-fasting. After more fasting and prayer. Hindi man specific na sinabi kung ilang beses, pero pag sinabing more, ay hindi lamang isa. Okay? Kaya nga, tayo, 7 days lang. Kaya yan sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Tanong ko, excited ba kayo? Okay? In Acts chapter 14, beginning verse 21, si Paul na naman at saka si Barnabas. Sabi nga, after preaching the good news in Derbe and making many disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium and Antioch and Pisidia, where they strengthened the believers. They encouraged them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Paul and Barnabas also appointed elders in every church with prayer and fasting.
Okay? Hindi sila nag-appoint ng mga elders, ng mga makakasama nila to do God's ministry, to do God's kingdom. Hindi dahil, ito, maraming pera ito, kukunin ko ito. Ito, mabait ito. Ito, talento ito. Talented pala ito. Amen? Maraming talento itong taong ito. Hindi. Kundi bago sila nag-appoint, ano ang kanilang ginawa? Sila ay nagkayuno at nanalangin. So with prayer and fasting, they turned the elders over to the care of the Lord, in whom they had put their trust. Pinagkatiwala nila ang mga taong ito. After na sila manalangin at magkayuno, ipinagkatiwala nila ang mga taong ito sa Diyos at doon nila inilaga ang kanilang pagtitiwala. And then lastly, number 5. We fast to receive deliverance in times of crisis. Yung iba, nag-aayuno at nanalangin dahil gusto nilang makaalpas o makaalis o makaiwas sa anumang krisis na kanilang pinagdaraanan. 2 Chronicles chapter 20. Tingnan natin. 2 Chronicles chapter 20 verse 2 hanggang sa sumusunod. English po yung nasa screen po natin, pero babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ay yung panahon na merong kinakarap na matinding pagsubok sila Haring Jehoshaphat. Sabi ganoon, at may ilang dumating na nagsabi kay Jehoshaphat, may isang malaking grupo ng mga tao ang paparating laban sa inyo mula sa ibayo ng dagat na patay sa Aram. Tingnan mo sila ay nasa Hazazon Tamar, ito ay ang Engedi. In verse 3, natakot si Jehoshaphat at itinalaga niya ang kanyang sarili upang hanapin si Yahweh. Nagpahayag siya ng pag-aayuno sa buong Huda. Nung marinig niya raw yung matinding balita na sila ay lulusubin ng mga kaaway at malapit na itong mga kaaway na makapasok sa kanilang lugar, si Haring Jehoshaphat ay nagkaroon ng takot. At sa matinding takot na kanyang naranasan, yun ang nagtulak sa kanya upang italaga niya ang kanyang sarili at hanapin si Yahweh. Pag sinabing hanapin si Yahweh, paano natin hahanapin si Yahweh? Sa pamamagitan ng pananalangin. So, itinalaga niya ang kanyang sarili para hanapin si Yahweh. At hindi lamang yun, siya ay nagpahayag ng pag-aayuno sa buong Huda. Nag-declare siya na lahat ng tao sa bayan ng Huda ay manalangin at mag-ayuno. Parang gagawin po natin. Ang inyong pastor ay nagtalaga. Okay? Na tayo ay mag-aayuno at mananalangin. No? Starting February 3. In verse 4, nagtipon-tipon ng Huda upang hanapin si Yahweh. Dumating sila upang hanapin si Yahweh mula sa lahat ng lungsod ng Huda. Tumayo si Jehoshaphat sa kapulungan ng Huda at Jerusalem sa tahanan ni Yahweh sa harap ng bagong patio. Sinabi niya, Yahweh ang Diyos na aming mga ninuno. Hindi ba ikaw ang Diyos ng kalangitan? Hindi ba ikaw ang namumuno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Ang kapangyarihan at kalakasan ay nasa iyong mga kamay, kaya walang sino man ang makakatalo sa iyo. So makita niyo po, sa pananalangin ni Haring Jehoshaphat, kanyang ipinaalala, kanyang idiniklara kung sino ang Diyos na kanyang kilala.
kung sino ang Diyos ng bayan ng Israel, kung sino ang Diyos ng bayan ng Huda. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng lahat ng mga bansa, ang Diyos na walang makakatalo sa Kanya. Amen? Yun yung Diyos na lalapitan natin sa ating panahon ng pag-aayun at pananalangin. Yun ang Diyos na sasama sa atin. Ang Diyos ng lahat ng mga bansa, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na walang makakatalo, dahil pagkasama natin ang Panginoon, sino ang laban sa atin? Amen? Verse 7, aming Diyos, hindi ba ikaw ang nagpalaya sa mga naninirahan sa lupain ito bago ang bayan mong Israel, upang ibigay ito magpakailanman sa mga kaupu-apuhan ni Abraham? Verse 8, nanirahan sila dito at ipinagpatayo ka ng isang banal na lugar para sa iyong ngalan na nagsasabi, kung dumating ang sakuna sa amin, ang tabak ng paghatol, o ang karamdaman o ang tagutong, kami ay tatayo sa harapan ng tahanan ito, at sa harap mo dahil ang iyong pangalan ay nasa tahanan ito, at kami ay tatayo sa iyo sa aming mga paghihirap, at maririnig mo kami at ililigtas. Ibig sabihin, noong panahon nila Haring Jehoshaphat, mayroong specific na lugar na itinayo nila, na doon sila pupunta, at doon nila patuloy na idideklara ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Patuloy na itataas ang pangalan ng ating Panginoon, na yun ay magpapaalala sa kanila na meron isang Diyos na makapangyarihan. Amen? Sa ating pong mga buhay, merong isang lugar na itinalaga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang lugar na yun ay walang iba kundi ang apat na sulok ng lugar na ito. Ang lugar na ito ay binanal ng ating pong Panginoon. Pinili ng Diyos, ninais ng Diyos na may tayo ang iglesia nito, upang ang sino mang dadako sa lugar na ito, sasambahin siya, dadakilain siya, at patuloy na idideklara na ang Diyos na ating itinataas sa lugar na ito ay makapangyarihan, siya magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Verse 10. Ngayon tingnan mo, narito ang mga tao ng Ammon, Moab at bundok ng Seir, na hindi mo hinayang malusot ng Israel nang sila ay umalis sa lupain ng Ehipto. Sa halip, tumalikod sa kanila ang Israel at hindi sila winasak. Verse 11, tingnan mo kung paano nila kami gantihan. Sila ay darating upang palayasin kami sa iyong lupain na ibinigay mo sa amin upang manahin. Aming Diyos, hindi mo ba sila hahatulan? Dahil wala kaming kakayahan laban sa malaking hukbo na ito na paparating laban sa amin. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Mga kapatid, may mga panahon sa ating mga buhay na hindi na natin alam ang ating gagawin. Punong-puno na tayo ng takot dahil sa tindi ng mga pagsubok, problema, mga bagay na ating nararanasan sa ating mga buhay. Minsan takot na tayo. Pero kapatid, isang bagay lamang, kung paano pinaalala ng salita ng Diyos, ang ating paningin ay hindi sa mga bagay na nagpapahirap sa atin, hindi sa mga sitwasyon na nagbibigay sa atin ng takot, kundi itutuon natin ang ating Panginoon kanino? Sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na tutulong sa atin, sa Diyos na magbibigay sa atin ng tagumpay. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Amen? Verse 13, sa lahat ng Huda ay tumayo sa harapan ni Yahweh, kasama ang kanilang mga sanggol, mga asawang babae at mga anak. Tignan nyo, lahat sila. Babae, lalaki, matanda, bata, kahit sanggol, humarap sa harapan ng ating pong Panginoon. In verse 14, at sa kalagitnaan ng kapulungan,
Ang Espiritu ni Yahweh dumating kay Jahaziel na lalaking anak ni Zacarias, na lalaking anak ni Binayas, na lalaking anak ni Jeiel, na lalaking anak ni Matanyas, na isang Levita, isa sa mga lalaking anak ni Asa. Ano nangyari? Bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. Bumaba ang Espiritu ng Diyos. Bumaba ang presensya ng ating Panginoon. Ako po'y excited na sa ating pong pagtugon, pag-commit ng ating pong mga sarili sa panahon ng 7 days of prayer and fasting. Pag tayo sama-sama sa ating gagawin at ang ating paningin ay nakatuon sa ating Panginoon, mararanasan natin ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa iglesia nito. Amen? Dahil ang Diyos, siya ay nalaluwalhati sa mga anak niya na totoong nagtitiwala sa Kanya na walang ibang inaasahan kundi siya. Mga minamahal kong kapatid, kung nangyari sa panahon nila Josaphat, kung nangyari sa panahon nila Jonah, na ang mga taong ito ay nag-ayunot na nalangin, nalikluhod, nagtiwala, nagpakumbaba sa ating Panginoon, at meron silang naranasan na kilos at galaw ng ating Panginoon, kapatid, mangyayari din sa ating kapanahonan. Mangyayari din sa panahon na tayo nag-ayunot na nanalangin. I tell you, my dear brothers and sisters, pag ginawa mo ng totoo at itinoon mo yung paningin sa iyong pag-ayun at pananalangin sa ating pong Panginoon, mararanasan mo breakthrough sa pag-breakthrough sa iyong buhay. Mararanasan mo na meron bukas na kalangitan. Hallelujah! Ang Diyos ay napakabuti sa ating pong mga buhay. Dahil lagi na tayong inihanda sa matinding gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Para sa ganoon, pag dumating man yung bagay na yun, sasabihin natin, Panginoon, salamat, wow, napakabuti mo, you are amazing, you are wonderful. Hallelujah. Mga kapatid, nawa maging excited po tayo sa ating pong pag-aayon ng pananalangin. Kung gaano ka-excited ang yung pastor, nawa, lahat po tayo maging excited dahil naniniwala tayo na ito ay napakalaga sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Amen? Amen? Praise God. Tayo po tabayo at tayo po'y dumulog sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Sige po, itaas po natin ang ating kamay. Tanda ng ating pong pagsuko sa Diyos. Tanda ng ating pong pagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, napababay. Sige kapatid, buksan mo ang iyong mga labi ko, sabihin mo ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah. The heaven is open now. At anumang mga panalangin na iyong sasambatin, ito'y makakarating sa lupulungang awa ng ating pong Panginoon. Kanyang mapapakinggan, kanyang maririnig. At tanda po natin siya nagsabi, pag kayo ay tumawag, kayo ay handa mong pakinggan. Hallelujah. Pag tayo ay kumatok, ang pintuan ay kanyang pagbubuksan. Pag tayo ay humingi, tayo ay kanyang bibigyan. Pag hinanap natin ang kanyang mukha ng buong pagpapakumbaba, masusumpungan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Panginoon God, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo nagpapakumbaba at patuloy na inaamin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Kaya sa oras na ito, Diyos, sa aking inihingi ang banal na dugo ni Jesus. Lukuban mo kami, linisin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming pong karumihan. Dahil sinabi mo sa iyong salitang dahilan kung bakit hindi napapakinggan ng Diyos ang aming mga panalangin at hindi nakakarating sa luklukan ng kanyang awat dahil merong nakadla, merong nakabara, walang iba kundi ang kasalanan. Panginoon, kilala mo kami. Wala kaming may tatago at may hilingin sa iyo. Alam mo, Panginoon, ang mga bagay na nagawa namin na hindi nakapagbigay kaluguran sa iyo. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, patawarin mo kami, linisin mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo. At hayaan mo po, Panginoon,
Lord, buksan mo ang turungawan ng langit at hayaan mo lahat ng mga panalangin ng iyong mga anak, O Diyos, ay makarating sa iyo. Salamat po, Ama, minsan pa. O, purihin ka, Panginoon, sa mga salita mo na aming pong tinanggap. Salamat po, Panginoon, dahil minsan pa, muli, O Diyos, kami ay iyong pinalakas. Kami ay na-encourage, Panginoon, na buksan ang aming mga kamalayan at muli naming naunawaan, Panginoon, O God, na kami ay patuloy lamang tutuon sa iyo, O Diyos. Ama, na tunay nga ikaw ang magliligtas sa amin. Ikaw ang, Lord, magiging kasama namin, O Diyos. Ano man ang sitwasyon na meron po kami, tiyak, O Diyos, makakamit namin ang katagumpayan. Ama, salamat po. Patuloy na ihanda mo ang bawat isa po sa amin. Lord, lalo-lalo na, Panginoon, sa amin pong gagawin na 7 araw na pag-aayuno at pananalangin. Ama, dalangin namin, O Diyos, na ihanda mo ang bawat isa sa amin. Ihanda mo ang aming isipan. Ihanda mo ang aming puso. Ihanda mo ang aming espiritu, O Diyos, upang sa aming gagawin wala pong ibang mapapurihan, wala pong ibang maitaas at maparangalan, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Lord, tunay nga, Lord, kung kami manalaman sa aming mga sariling kalakasan at karutuman, hindi namin kakayanin. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas. Ikaw, Panginoon, magbibigay sa amin ng biyaya. Ipapatali mo ang iyong biyaya sa bawat isa, Panginoon. Ama, salamat po, Panginoon. At ngayon pa lamang, ngayong araw na ito, simulan mo na kaming katagpuin. Ipaunawa mo sa amin at ituro mo sa amin kung anong parte ng aming pong mga buhay ang dapat namin ipag-ayuno at ipanalangin, Panginoon. O God, turo mo rin sa amin kung anong klaseng pag-ayuno ang aming gagawin. O God, salamat po, Diyos, dahil alam namin na ikaw magtuturo sa amin. Lord, we ask you, Holy Spirit, O God, Lord, to guide us, to teach us, O God. Hallelujah. O Rababayate, Shika Rababayate, Rababayate. Ama, salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na nandito. Ama, minsan pa patuloy ka namin kinikilala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Sa oras na ito po, Panginoon, ano ang pinagdaraanan ng iyong mga anak? Minsan pa, Panginoon, itawin mo sila sa mga bagay, Panginoon, na nagpapahirap sa kanila. Lord, mga nababaon sa utang, Panginoon, palayain mo ang iyong mga anak. Lord, buksan mo ang turunawan ng langit. Ibuhos mo ang iyong biyaya at ang iyong promisyon sa iyong mga anak. Panginoon, sa meron po mga nararanasan na sakit at karamdaman sa kanilang mga pisikal na pangatawan, Panginoon, iuunat mo ang iyong mga paghimalang mga kamay at itawad mo po, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang mga pisikal na pangatawan. Lord, mula hulog ng talampakan, sinasawatan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng anumang sakit at karamdaman na malipit sa kanilang mga katawan sa pangalan ni Jesus. Lord, sa mga nagugulumihanan, sa mga natatakot, sa mga nag-aalala, hayaan mo ng kapayapaan ang kanilang maranasan. Amin idinideklara sa kanilang mga buhay that you, Jesus, is our Jehovah Shalom, the Prince of Peace. Ama, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Dahil minsan pa, nangusap ka sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga salita mo namin pong tinanggap. Ito'y patuloy, Panginoon, na magpaalala sa amin sa araw-araw ng aming pong buhay. Lord, sa pangalan ni Jesus, patuloy na pagpalain mo ang iglesia nito. Patuloy, Panginoon, na samahan mo kami sa bakit, sa mga balakid ng iglesia nito, Diyos. Ama, salamat po. Dahil ikaw nagmamayari ng iglesia nito. Kami ay mga katiwala mo lamang, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila at pagsamba, Panginoon, sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God.